pagtatadtad. Masasabi kong ito na ang isa sa pinakamadaling part ng pagkokopras. Kung naalala nyo po sa ating last upload, yung paglulukab, ay ito na po yung sunod na part doon. Pagkatapos pong lukabin at tanggalin yung lukad sa baboy, ito naman po yung sunod na gagawin, tatadta rin naman po. O di ba po, napakahaba ng proseso ng pagkokopras. Bukod sa nakaupo ka lang habang nagtatadtad, para ka lang nagtatadtad po ng mga karning baboy, di ba? Parang magpipiesta lang o magkakasala. Pero kailangan nyo rin po ng masusing pag-iingat dahil po ang mga itak na inyong ginagamit ay matalas po. Baka sakali na lang nadaliri nyo na pala yung tinatadtad nyo. Magkaroon ng dugo flavor yung kopras nyo. Kasi ako po noon, naalala ko, nadali na din po nito ng mga ilang beses. Buti na nga lang po, hindi naman napuputol yung mga daliri ko. Medyo mababaw lang po yung sugat, pero kahit na ganun, kailangan po natin mag-ingat para makaiwas tayo na masugatan. Parang pag-iingat mo lang sa minamahal mo, kailangan mo mag-ingat para hindi ka masaktan. Diba? At pagkatapos nga po nitong pagtatadtad ay ito na po ang susunod, ang pagbabayo naman po. Dito po sa amin sa bundok, dahil malayo po kami sa pisaran o sa pinagdadalhan po o pinagbibintahan nitong kopras, kailangan po na dasik o siksik na siksik yung mga kopras sa sako na nilalagay. Kaya ito po ang ginagawa namin, ang pagbabayo po. Dahil kung hindi nyo po dadasakin ng ganito, ay malulugi po kayo sa pagbabayad sa pagpapahila. Ang pagpapahila po ay papakita ko po sa inyo sa last part nitong video. Bali po ang isang sako na ito na ganitong dinadasik ni Papa ay umaabot po ng 90 kilos. Kailangan po ma-maintain yung mga ganong timbang para po hindi tayo malugi. At ito na nga po yung pinaka last part, ang pagpapahila, yung sinabi ko po kanina, ito na po yun. Bali ang bayad po ata sa amin ngayon ng isang sako ng kopras ay nasa 200 plus po ata kung di ako nagkakamali. Hindi ko na po kasi natanong kila mama, basta 200 plus po sa isang sako. Bali po ang sakay ng isang kalabaw ay 2 sako, bali 400 plus na po agad yan, di ba? Laking pera ng mga may karabaw dito sa bundok, di ba? Akala nyo simple-simple lang, pero mapipira po yan mga may karabaw dito sa bundok. Kaya bintahi po na mayroon kayong alagang karabaw dito sa bundok. Medyo nakakaawa nga lang pong tingnan yung mga karabaw na ganito dahil napakabigat po ng kanilang binubuhat at napakalayo po, siguro mga 1 oras at kalahati po silang magbabiyahe o maglalakad papunta po doon sa pagbebenta ng kopras. Pero ganun pa man po, baliwala naman po yun sa mga kalabaw na iyan dahil po ang mga kalabaw na yan ay ipinanganak talaga para po magtrabaho ng ganyan. At yan po mga karabaw na yan ay sanay na po sa ganyang trabaho o pagbubuhat. Kaya po baliwala po sa kanila yan. At pagkarating po niyan doon sa pisaran ay kwartang linaw na po. Syempre, pambayad na ng utang. Yung pong 1 linggo mahigit na pinagtrabahuhan, pambayad lang po sa utang yun. Alam po yan ng mga magkokopras, di ba? Kaway-kaway sa mga magkopras dyan, salot sa inyo at alam ko nakaka-relate po kayo na ang 1 linggong pinagtrabahuhan ay mapupunta lang po sa utang. Ayan, at kung nagustuhan nyo po ang videong ito ay please pakishare po at mag-react at mag-comment na rin po kayo kung taga saan kayo at kung naka-relate din po kayo sa upload nating ito. At syempre para po sa mga hindi pa nakapollow sa ating page ay baka naman. Please follow for more.